Kung isa ka po sa mga naunang nagmina ng Picoin gamit ang iyong mobile phone, siguradong iniisip mo na ngayon kung paano mo ito maibebenta at maipapalit sa ibang cryptocurrencies o fiat money. Sa wakas, matapos po ang matagal na paghihintay, opisyal na pong na-launch ang mainnet ng Pi Network nitong nakalipas na February 20, 2025. Dahil dito, maaari na pong ilipat ng mga users ang kanilang Picoin at ibenta ang mga ito sa mga centralized exchanges tulad po ng Gate.io, Bitget, OKX at saka MEXC. Pero, paano nga ba ginagawa ang pagbebenta ng Picoin? Ano po ang mga kailangang ihanda bago po ito maibenta? At higit po sa lahat ay ano po ang mga dapat nating isaalang-alang bago po tayo pumili ng tamang platform para dito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang mga kailangan natin bago po tayo makapagbenta ng ating Picoin. Yan, bago po tayo magbenta ng ating Picoin ay meron pong mga ilang mahalagang requirements na dapat po nating kumpletuhin. Una ay syempre dapat meron po tayong Pi account. Yan, dapat ay meron po tayong verified. Yan, verified na Pi Network account. At naipasok na natin ang ating Picoin sa mainnet wallet. Yan, pangalawa ay kailangan na i-download natin ang Pi browser app upang ma-access natin ang ating Pi wallet, maisagawa ang KYC verification at magawa ang iba pang mga transactions. Yan. Pangatlo ay isang exchange account. Kailangan po nating gumawa ng account sa isang centralized exchange kung saan po natin ibebenta ang ating Picoin. Kaya siguraduhin natin kumpletuhin natin ang ating KYC verification process. At pang-apat, optional lamang po ito. Kung nais mong ilipat ang iyong Picoin matapos itong maibenta, maaari ka pong gumamit ng hot wallet or cold wallet para sa mas secure na pag-iingat ng iyong assets. Ayan. Ngayon ay paano ba magbenta ng Picoin? Ayan. Meron po tayong mga steps dito. Para sa guide na ito ay gamitin po natin si MEXC. Ayan, ang MEXC exchange bilang isang halimbawa. Pero tandaan, halos pareho lang ang proseso sa iba pang mga exchanges. Yan, step 1. Yan, kailangan po natin gumawa ng ating trading account. Yan, bisitahin po natin ang opisyal na website ng napili mong exchange. Yan, dito po ay ang MEXC. I-click ang sign up. Yan, pagkatapos ay ilagay po ang mga kinakailangang impormasyon upang makagawa ng account. Pagkatapos ay kumpletuhin ang KYC verification upang makapagsimulang mag-trade. Yan, step number 2. Ayan, step number 2 ay kunin natin ang deposit address para sa ating Picoin. Ayan. Una ay pumunta lamang po tayo sa profile section ng exchange platform. Tapos i-click natin yung deposit. Ayan. Pagkatapos ay piliin po natin yung Pi Network sa listahan ng mga assets. Tapos kopyahin ang Pi wallet address. Ayan, Pi wallet deposit address natin na ibinigay ng exchange. Kaya ayan, ito po yung nandito po sa pangatlo. Ayan, pangatlo na screenshot dito na ating nakikita. Ayan. Ayan. Bilang tip ay may ilang pong mga exchanges na nangangailangan ng memo kapag nagdi-deposit. Kaya siguraduhin tama po ang impormasyon bago ipadala ang iyong Picoin. Step number 3. Ayan. Ilipat po ang ating Picoin mula sa Pi wallet papunta sa exchange. Ayan. Magagawa po natin yan sa pamamagitan ng Pi Network app kung saan ay i-click lamang po natin yung menu. Ayan, pagkatapos po natin i-click yung menu ay piliin po natin yung mainnet at saka buksan ang ating Pi wallet. Pagkatapos ay click po natin yung pay or request na ayan, pay or request. Pagkatapos ay i-paste po natin yung ating deposit address mula sa exchange. Ayan, at sunod ay i-enter po natin yung halaga ng Picoin na nais po nating ilipat
at saka i-click ang send. Yan. Kapag na-verify na po ang transaction sa network at saka exchange, makikita na natin sa ating exchange wallet ang ating PiCoin. Yan. Step number 4. Ayan. Ang step number 4 ay ibenta po ang ating PiCoin sa exchange. Ayan. Para gawin ito ay pumunta po tayo sa market section. Yan, market section ng exchange, tapos hanapin natin yung PiUSDT na trading pair. Sunod ay click po natin yung sell Pi at ilagay ang halaga ng PiCoin na nais nating ibenta. Tapos piliin po natin kung gusto nating gamitin ang market order. Yan, sa market order ay ito po yung mabilisang pagbebenta base sa current market price. Yung limit order naman ay ito naman po yung presyo na kung saan ay gusto natin itong ibenta. Pagkatapos ay click po muli natin ang sell Pi upang makumpleto natin ang transaction. Yan, kapag nabenta na po natin ang PiCoin, maaari na natin pong i-withdraw ang ating USDT o i-convert ito sa iba pang mga cryptocurrencies or fiat money. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating isaalang-alang bago po tayo pumili ng exchange. Yan. Bago po tayo pumili ng platform kung saan po tayo magbebenta ng ating PiCoin, ay siguraduhin isaalang-alang po natin ang apat na bagay. Ang spread, depth, volume at saka fees. Yan. Dito po sa spread, mas maliit na spread ay mas mainam pong gamitin dahil nangangahulugan po ito ng mas mataas na liquidity at mas magandang presyo ng bintahan. Sa depth naman po ay mas mataas na depth, mas mabuti dahil nangangahulugan po ito na maraming traders ang gumagamit ng platform, kaya mas mabilis at mas maayos ang trading. Sa volume naman ay ang trading volume ay isa po itong indikasyon kung gaano po karami ang transaction sa isang exchange. Mas mataas na volume ay mas aktibo at mas reliable or maaasahan ang platform. Sa fees naman, ayan, alamin po natin ang trading fees, withdrawal fees at saka deposit fees bago po tayo pumili ng exchange. May ilang platform na nagbibigay po ng discounts at saka fee waivers, kaya mahalaga po ang research. Ngayon ay saan po tayo maaring magbenta ng ating PiCoins? Ayan. Meron po tayong ilang mga popular na centralized exchanges dito kung saan ay maaari po natin ibenta ang ating PiCoin. Kaya yan, una ay nandyan po si Gate.io. Yan, meron po silang PiUSDT na trading pair. At meron po silang 0.1% na trading fee. At pero kinakailangan munang dumaan po tayo sa KYC verification bago po natin magamit ang platform na ito. Ayan, sunod ay si Bitget. Meron na rin po silang PiUSDT na trading pair. At meron na rin po silang 0.1% na trading fee para sa mga non-VIP users. At malawak po ang saklaw ng kanilang serbisyo. Yan, si OKX. Ayan, may iba't ibang trading pairs itong si OKX gaya po ng PiUSDT, PiTRY, PiUSD, PiEUR at saka PiBRL. Yan. Panghuli ay si MEXC. Meron po siyang 0 maker fees at 0.05% na taker fees. Ayan. Mura talaga itong pinakamura po sa kanila ay si MEXC. Yan, meron po siyang mga trading pairs na PiUSDT, PiUSDC at saka PiEUR. Ngayon ay ano naman po ang mga risk sa pagbebenta ng ating PiCoin? Ayan. Meron pong unofficial listings. Yan, siguraduhin po natin ang exchange na gagamitin natin ay opisyal na suportado po ng Pi Network upang maiwasan po natin ang scam. Meron na rin mga IOUs. Ayan, mga IOUs at saka Real Pi. May ilang mga exchange na nag-aalok lamang po ng IOU or promissory token at hindi po ito totoong PiCoin. Kaya mag-ingat sa ganitong klase ng trading. Ayan. Bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Dahil sa opisyal ng pag-trade ng PiCoin sa mga major exchanges, mas marami ng Pinoy ang magkakaroon ng oportunidad upang gawing pera
ang kanilang mga naminang Picoin. Maganda rin ito para sa mas adoption ng cryptocurrency sa bansa, lalo na para sa mga baguhan sa crypto trading. Gayunpaman ay dapat tandaan na ang pagbebenta po ng Picoin ay may kasamang risk. Malaga po ang DYOR or do your own research bago po mag-trade upang maiwasan ang malalaking pagkalugi. Sa kabuuan, ang pagbebenta po ng Picoin ay isang personal na desisyon na dapat po nating pag-isipan ng mabuti. Kung nais mo pong kumita mula sa iyong Picoins, maaari mong gamitin ang mga suportadong centralized exchanges. Pero kung naniniwala ka po sa long-term potential ng Pi Network, maaari mong piliing i-hold na lang muna ang iyong Picoins habang naghihintay ng mas mataas na presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.